Kilalang Negros na pinanggagalingan ng asukal ng Pilipinas, lugar ng mga naglalaki ang asyenda at naghihikahos na sakada. Ngayon marami nang nagbago sa Negros, pero may dalang problema ang kaunlaran. Pagkasira ng kalikasan, pagpasok ng droga, paglaganap ng katiwalian. Samahan niyo kami sa natatanging pagtatanghal ng Reporter's Notebook. Kasabay ng pag-unlad ng isang lugar, ang pag-usbong ng mga problema. Isa na rito ang pagpasok at paglaganap ng iligal na droga sa Cadiz City. Paano ito nilulutas ng lokal na pamahalaan? Ang problemang yan nakadetalye sa ulat ni June Veneracion. Ang Cadiz City, maunlad na syudad sa Negros Occidental, nasa baybayin sa dulong hilaga ng probinsya. Pangatlo ang Cadiz sa pinakamalaking lungsod ng probinsya. Pero pangatlo rin ito sa listahan ng mga lugar sa Negros Occidental kung saan talamak ang bentahan ng droga. Nakita namin ang sitwasyon ng droga sa lugar. Pati babae ay pinambabayad na. Baylo ba nga ang tawag dito? Nakita namin ang sitwasyon ng droga sa Cadiz. Bakipot ang daan sa lugar, parang palengke. Malapit sa dating talipapa ng isda. At noong kasagsagan pa ng pagbebenta, ang mga pusher daw umiikot pa sa lugar para humarap ng mamimili. Sa tulong ng isang asset, nakuna ng aming kamera ang iligal na transaksyon sa isang barangay sa syudad. Pagkatapos ng palitan ng shabu at pera, sa halagang 10 pisong dagdag pa sa biniling droga, umapayag ang pusher na mag-session sa bahay niya mismo para daw hindi matiktikan at mahuli ang kanyang mga parokyano. Nakilala namin si Soy, alsada o runner ng shabu. 5 taon na raw talamak ang droga sa kanilang lugar. Hindi na raw natatakot ang mga nasasangkot. Sanayan na namin na parang kasi walang may nakikialam eh. Abala sa mga transaksyon sa maghapon ang alsada. Binibili naman namin yan eh, yung shabu na yun. Tapos tumutubo lang kami ng 200. Pero minsan, hindi lang daw pera ang bayaran. Pali mga CD, ganun, t-shirt, pantalon, short, basta bago lang, tatanggapin nila dyan. Minsan din, dahil sobrang lulong sa droga ang mga parokyano, pati babae ay pinambabayad na. Baylo ba nga ang tawag dito? Yung may hawak na shabu, yung nalapit sa babae, ganon. Pindi sa'yo kung sasama ka. Si Steve, dating tulak, sanglaan ng gamit noon kapalit ng droga. Kung pila ibili niya, sabi cellphone, bili niya isa ka 500, pagbili niya na, kuhaan niya 500. 2 araw o 3 araw, babalikan niya. Pero tumigil na raw siya sa pagtutulak dahil sa sariling bisyo rin pumupunta ang kanyang kinikita. Oh, wala man Japon ano na, hindi man Japon balaan mang kung ano ang karamidyuan siya na, maurot man Japon, tirdi pa. Kasi malulugin, laban naman sindi, gamitin lang Japon iban. Maraming maaring daanan at bagsakan ng iligal na droga. Cadiz is just classified as one of the drug heaven, no? Yung tinatawag natin na medyo maraming pumapasok na drugs considering its accessibility. Merong courier na nagdadala. Gayunpaman,
mariin niyang itinanggi ang pagiging shabu talipapa ng pinaghihinalaang barangay. report na Shabu Talipapa is definitely parang exaggeration lang yun. Mula umaga hanggang hapon, harap-harapan. Hali, ikaw ang bumibili, tapos nag-agawan sila sa iyo. Samantala, naniniwala ang alkalde ng Cadiz City na may protector ang mga supplier ng droga sa lugar. I myself has full knowledge, no, that there is really a protector. Somebody way up high, very big, very strong person in the local province that protects this drug trade. Ilang pulis na rin ang napaghinalaang sangkot, pero sa hina ng ebidensya, wala siyang magawa. It's been very much identified, kaso lang hindi mo talaga maturo because there's no concrete evidence. Pinatupad niya rin ang isang reward system at pagbabago sa ilang alituntunin sa syudad para maging solusyon. The Sangguniang just passed that sort of a reward system, no? Nagbibigay ng reward for those people that could give information leading to arrest and detention of these drug pushers and drug users. Sa ngayon, may 27 aresto na ang nagawa ang pamahalaan ng Cadiz simula 2005 na may kaugnayan sa droga. Lahat ngayon ay nililitis. Maraming syudad sa bansa ang pinipiling ng droga. At makailang ulit na ang mga estratehiyang pumapalya laban dito. Mga aksyon na inaasahang aahon sa mga buhay na nasira. Huwag na sanang dumagdag sa problema ang mga dapat ay nagbibigay solusyon dito. Ako si Jun Veneracion at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Ang malinaw na tubig galing sa Sipalay River. Yung tubig na kulay putik galing sa mga minahan. Ang nagsamang tubig na to, dire-diretso sa dagat. May sikretong yaman ang bayan ng Sipalay sa Negros. Ito yung mga nagagandahang beach sa lugar, pero nanganganib na masira dahil sa pagmimina. May wasan pa kaya ang pagkawasak ng yamang hinubog ng kalikasan? Singlalim ng mga dagat nito ang balon ng likas na yaman ng Sipalay City sa Negros Occidental. Dahil sa natatanging ganda ng lugar, pinarangalan ng Sipalay bilang hiyas ng turismo nitong Marso. Pero hindi lang pala mga beach nito ang dinarayo. Sira daw yung daan, so kailangan sumakay tayo ng motorsiklo. Mula raw dito hanggang dun sa pupuntahan natin, mga 30 minutes. '50s pa lang umaani na ng tanso at ginto ang iba't ibang kumpanya dito sa probinsya. Nandun yung sitio Dong I, kung nasaan yung mining exploration. Maraming iniiwang lamat ang pagmimina sa kalikasan tulad ng soil erosion. Nakitang-kita pa rin hanggang ngayon kahit na matagal nang nagsara ang minahan. Minsan ang naging biktima ng pag-apaw ng mga dumi ng minahan ng lugar. Nagsara ang mga minahan matapos ang aksidente. Pero ngayon, isang kumpanyang nagsasagawa ng bagong exploration, ang Kulet Mining. Hinuhukay nilang lugar upang tingnan kung may tansong mamimina. Para malalaman nila yung bato, yung parang malambot o matigas. Sa tabi ng mga makina, tambak ang naipong tubig na nahaluan na ng kemikal na ginamit sa drilling operation. Ano kung mangyayari dito? Iiwanan na lang dito? Pagkatapos ng hila ng makina namin, tatakipin to para walang problema sa kwan. Pero ibang pananaw ng mga magsasakang inabutan naming nagpupulong.
Kabuhayan na raw nila ang nakasalalay sa kahihinatnan ng pagmimina sa lugar. Yung buhay namin dito, kahit mahirap na, kahirapin pa nung mina nito. Kasi yung mga taniman namin, sinisira-sira, tapos wala naman silang kapalit sa hanap buhay namin dito. Kinatatakutan nilang matabunan ng kanilang mga lupain dahil sa minahan. Yung lupa yung kuha na nag-drilling, tinataniman namin yun eh. Taniman ng mga kahit ano-ano lang yung matanim namin dyan, binubuldos yan. Ito ang open pit na kinatatakutan ng mga residente. Sa bunganga nito, humukay ng copper o tanso ang isang dating minahan, maraming taon na ang nakararaan. Isang open pit mine tulad nito ang huhukayin sakaling matuloy ang operasyon ng Colette Mines. Para sa mga residente, ang higanting butas na ito ay simbolo ng kahihinatnan ng kanilang lupain, sira-sirang bundok na di na kailanman maibabalik sa dating anyo. Taniman doon hanggang Dati ho taniman nyo yan? Oo, taniman ng mais. Ang kinatatakutan ni Namang Angelo, naranasan na ni Ricardo Guro. Dekada 90 nang biglang umagos mula sa bundok ang mga buhangin at bato na tumabon sa sinasaka niyang lupain. Ayaw na ko ng mina dahil naranasan ko ng kahirapan. At sa ngayon, ang mga tao dito hindi nakapaaral kung pagkaabutan ng mga calamity at saka umapaw yun naman ay yung mga buhangin at saka putik. Paano? Mula sa 150 kaban ng bigas kada taon, naging 0 ang kanyang ani. Humingi ng danyo si Mang Ricardo mula sa Environmental Guarantee Fund ng DENR. May nakuha pero hindi supisinte dahil nga ang doon, halimbawa nag-file kami mga 100,000. I-reducean nila yung 100,000 dahil nga tama naman kuno kalaki. Kung minsan i-reducean nila ng halos kalahati o more than pa. Ito yung dating taniman. Puro bato na lang, tsaka buhangin. Wala na raw nabubuhay na tanim. Nilakad namin ang pinagmumula ng tubig, bato at buhangin. Sa daan, nakita naming may kakaibang bula sa ilog. Nang marating namin ang creek, nakita namin ang pagkakaiba sa kulay ng tubig. Ang malinaw na tubig galing sa Sipalay River. Yung tubig na kulay putik galing sa mga minahan. Ang nagsamang tubig na to, dire-diretso sa dagat. Isang environmental investigation ang isinagawa para alamin ang mga epekto ng minahan sa Sipalay. Kinuna namin ng sample at mination namin using a pH instrument. Lumalabas doon sa reading, mga 3.2 pH ang lumabas. So relatively acidic at wala ka nang makikitang buhay na organisms, no? Hindi pa man nagsisimula ang aktwal na pagmimina, may epekto na raw silang nakita. Dagdag sa naiwang pinsala ng mga naunang minahan. Nagsara na lang yung 2 mining companies, hindi pa na-rehabilitate yun, tapos ang compensation, hindi pa adequately compensated yung mga affected communities. So, ayan, pumasok na naman ang Colette Mining. So, we are expecting the same disasters would come up. Sa dagat din daw ang bagsak ng lahat ng mga dumi ng mina, bagay na pinangangambahan ng ilang may-ari ng resort. Kasi pinopromote naman yung beach. Si tourism, pag natuloy yung mga kumpanya, wala, sayang lang. Kinagabihan, inabutan namin ang alkalde ng Sipalay sa isang pagtitipon para palaguin ang turismo sa lugar. If ever those mines going to reoperate, we have to be strict. I have instructed the consultants to research on the strictest regulations on top of the ECC being required by the DENR.
Nasa 70 milyong piso raw ang buwis na maibibigay ng minahan kada taon. Ang Mines and Geosciences Bureau ang nagbibigay ng permit sa mga minahan na nagsasagawa ng operasyon. Assuming na may makita silang mineral, kung yung local government hindi naman sila papayagan, hindi rin matutuloy. May pangatlo pa, kung hindi sila makakuha ng Environmental Compliance Certificate, hindi rin matutuloy. And pang-apat, kung yung kanilang feasibility study hindi papasa sa standard ng department. Kumbinsido ang mga environmentalist na hindi na maiiwasan ng pinsala pag pagmimina ang pinag-uusapan. So may nangyari ng aksidente sa kanilang lugar at itong sa Colet, hindi malayong magkaroon ng similar accident given yung sa kanyang terrain at topography. Napatunayan naman na yan ng maraming beses. Pati ang DNR, aminadong mahirap magpakita ng ehemplo ng responsableng pagmimina na makapagpapanatag sa loob ng mga tao. Ang ginagamit nating showcase yung rapo-rapo na hindi na mangyayari yan at kung gusto niyo makita yung panibagong pagmimina, pumunta tayo sa rapo-rapo para makita natin. So yung mismong showcase natin, yun yung bumigay. Umatras yung progreso natin dyan. Hindi naman kami anti-mining sa totoo lang. Kasi ang modern man, yung tao ngayon, hindi siya mabubuhay ng walang metals. No? Pero yung sistema ng pag-produce niya sa ating bansa, kailanman hindi nag-benefit ang lokal na ekonomiya, hindi nag-benefit ang lokal na mga tao. Ilang beses naming sinubukang kunan ng pahayag ang Colet Mining tungkol sa agam-agam ng mga residente sa kanilang operasyon. Ngunit hindi kami napaunlakang makausap ang mga opisyal nito. Pinsala sa turismo, kalikasan at maging kabuhayan ng higit 500 magsasaka ang pinangangambahan. Hanggat walang proteksyong ibinibigay ang kinauukulan, tila mahihirapang burahin ang bangungot ng nakaraan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Hindi pa man kami nakakalayo, hindi na ito kinaya ng aming sasakyan. Hindi kaya, Manong? Ang dating agrikultural na bayan ng Himamaylan ay syudad na ngayon, pero ang mga magsasaka hirap pa din. Problema kasi ang paghatid ng mga produkto sa mga palengke dahil masama ang kanilang mga kalsada at hindi may paliwanag ng syudad kung paano ginastos ang pondo para dito. Yan ang ulat ni Mitch Cruz. Ito ang syudad ng Himamaylan sa Negros Occidental. Karaniwang sakada ang mga mamamayan dito o mga magsasakang nagtatanim ng tubo. Ang kanilang ani ay nanggagaling pa sa mga tubuhan sa kabundukan. Kaya kailangan ng maayos na daan para marating ang mga ito. Pero sa aking paglalakbay sa mga tubuhan sa Himamaylan, kapuna-puna ang mga lubak at maputik na daan. Hindi pa man kami nakakalayo, hindi na ito kinaya ng aming sasakyan. Hindi kaya, Manong? Nakasalubong namin ang ilang sakada sa daan. Malaking truck ang gamit nila sa pagbabiyahe ng mga tubo. Sa kabila nito, aminado silang nahihirapan pa rin silang bumiyahe, lalo na pag umuulan. Kung bigaw lang mga prino, doon ka sa sigad matumba sa sakyan mo. Tuloy, nalulugi raw ang kanilang negosyo. Paano naapektuhan yung trabaho ninyo? Hindi na kung saan, hindi na mabinta. Hindi na may benta.
Delugi kayo? Oo. Kasi hindi makuha mag-ulan. Kaya madulas. Isa lang ang kalsadang ito sa mga proyektong patuloy na pinapondohan ng lokal na pamahalaan ng Himamaylan mula pa nang maging syudad ito noong 2001. Mula 50 milyong piso, umakyat ng hanggang mahigit 200 milyon ang Internal Revenue Allotment o IRA ng Himamaylan. Sa IRA kinukuha ang pondong ginagamit sa mga pangunahing serbisyo. Pero imbis na pag-asa, duda ang hatid nito sa ilang mamamayan. Sa kabila kasi ng malaking IRA, hindi daw umunlad ang syudad. Ang ilang proyekto, balot daw ng katanungan, tulad ng Himamaylan Tayasan Road Link na sinimulan noon pang 1998. Ito ang kalsadang magdudugtong sana sa Himamaylan sa Negros Occidental at Tayasan sa Negros Oriental. Mahigit 30 kilometro ang haba ng daan mula poblasyon ng Himamaylan hanggang sa dulo ng syudad. Halos 10 taon na ang nakalilipas mula nang simulan ang proyekto pero mahigit 1 kilometro pa lang ang sementado. Pinuntahan ko si City Engineer Vicente Genova. Ayon sa kanya, kapos daw sila sa pondo. Malaki kasing gastusin at hindi kaya ng city maapektuhan ang budget namin sa ibang sekta. Nang tanungin namin kung magkano ang kabuoang halaga na ginastos mula nang simulan ang proyekto, walang naipakitang dokumento ang lokal na pamahalaan. Ayon kay dating City Administrator Carlos Benares, umabot na raw ng mahigit kumulang 5 milyon ang nagastos ng city government para dito mula noong taong 2004. Minabuti kong balikan ang sinasabing road link. Mas malaking sasakyan na ang aming gamit. Inabot kami ng mahigit 1 oras. At nang marating ko ang Sitio Kunalum, ito ang aking nasaksihan. Ito ang tulay na dapat magdudugtong sa Negros Occidental at Negros Oriental. Pero tila lalong napaghiwalay ang dalawang probinsya dahil hanggang ngayon, hindi pa rin matapos-tapos ang tulay na ito. Sa halip na mapadali ang biyahe, kailangan pang umikot ng mga taga-Himamaylan para makarating sa Tayasan. Ipinagtataka ni Benares kung bakit inire-report ng city engineer na completed o tapos na ang proyekto noong 2004, pero inilalagay pa rin ito sa budget ng mga kasunod na taon. The city government or the executive department and the legislative department accepted the report, hook, line, and sinker. Nobody even lifted a hand to look into it. And so, we were forced to look into it. Ipinaliwanag naman ni Engineer Genova na hindi dahil inilagay ng completed ang isang proyekto ay talagang tapos na at napapakinabangan na ito. Pag sinabi namin completed, kung sinabi namin 1 kilometer lang ang aayusin namin, pag naayos na namin yung 1 kilometer, i-report namin yan na completed na as per program of works. Kahit siya, aminadong malabo pang matapos ang Himamaylan Tayasan Road Link dahil halos 80 milyong piso pa ang kakailanganin para dito. Sa 70 to 80 million, included na yung asphalting, yung bridges, yung mga cross drainages, lahat-lahat ng facilities para highway na talaga. Kaya inilapit nila ang proyekto sa national government pero hanggang ngayon, di pa daw ito naaaksyonan. Bakanting lote lang ito kung titingnan, pero sabi sa report ng city engineer, isa raw itong motor pool at nagkakahalaga ng 400,000 pesos. Ang pinakapremyado at pinakapinagkakatiwalaang news organization sa Pilipinas, nagbabalik sa Pinilakang Tabing. See the best of Philippine TV's most award-winning, highest-rating news and public affairs team on the big screen and in person para sa launch ng Sine Totoo Collector's DVD. Sine Totoo Weekend, June 24 and 25 sa SM Mega Mall. Libre to, kaya dali na ang buong barangay.
motor pool sa Barangay Karadyoan. Sa motor pool dapat iparada ang mga sasakyan ng gobyerno. Kaya aasahan mo na mayroon itong istruktura at bubong para maprotektahan ang mga sasakyan. Sa halip, ito ang aking nakita. Bakanting lote lang ito kung titingnan, pero sabi sa report ng city engineer, isa raw itong motor pool at nagkakahalaga ng 400,000 pesos. Dapat may building. Duda ang grupo ni na Father Kadungon na masyadong mahal ito, gayong cyclone wire lang ang ibinako dito. Kaya mariin nila itong tinututulan. Sinambakan nito. 400,000 is totally wasted because ang purpose was not attained. If you cannot finish the project, why begin the project at all? Otherwise, it's wasted. Pero kung si Engineer Hinova ang tatanungin, ang nagpamahal raw kasi dito ay ang pagbabakod sa motor pool na may lawak na 3,300 square meters at ang pagtatambak ng lupa. Meron kaming truck na na-utilize. That's why nakasave tayo. Dahil mayroon tayong city-owned dump trucks na wala namang renta. Dagdag pa niya, sadya itong walang bubong dahil ang budget ay para lamang sa pagbabakod at pagtatambak ng lupa. Wala na rin daw silang balak na tapusin pa ang motor pool dahil may lupa na kasing mas malapit sa City Hall na maaring tayuan ng bagong motor pool na paglalaanin na naman ng panibagong budget. Giit pa ni Engineer Hinova, hindi masasayang ang naunang motor pool. Yun kasi, i-turnover namin yun sa fire station pag nag-transfer na kami doon. Kasi yung fire station pwedeng ihiwalay yun sa City Hall eh. Pati ang maliliit na proyekto tulad ng gate na ito sa City Hall, di rin pinalampas ng anti-graft group. Halos 200,000 piso ang ginastos sa pagpapagawa ng gate. Si Mang Cesar ang laterong kinontrata para gawin ang gate. 15,000 piso lang daw ang ibinayad para sa trabaho niya at ng 3 pang latero. Kaya laking gulat niya nang malamang halos 200,000 piso pala ang kabuong halaga ng gate. Kung siya lang raw ang masusunod, kaya niyang gumawa ng kaparehong gate sa mas maliit na halaga. Kung sa ang gate lang, hindi kaabot siya 200,000. Ang material kagwan, kag-labor, siguro mga 50,000. Paliwanag ng city engineer, mahigit 100,000 piso lang talaga ang ginastos para sa gate. Yung gate, 129,000. Including electrical. Makita nyo, mayroong lights dyan na 4 na piraso. Tapos, ang column niyan malalaki for architectural purposes. Naghanap kami ng iba pang opinyon. Ikinonsulta namin kay Engineer Roleza Marzan ang mga proyektong kinikwestiyon sa Himamaylan. Una, ang steel gate. Scaling it based sa height mo, that's about 2 cars, 2-car garage, so about 5 meters by 3 meters, 15 square meters. So more or less about 60,000. So 60 to 70,000. Ikalawa, ang Himamaylan Tayasan Road Link. Ayon sa kanya, sa paggawa ng daan, karaniwang inaabot lang ng 6,000 piso ang kada metro ng kalsadang may lapad na 6 na metro. Kaya ang 1,2 kilometrong naipasimento sa Himamaylan Tayasan Road Link ay aabot lang dapat sa 9,000,000 piso. Ikatlo, ang motor pool. Ayon sa kanya, dapat daw pag-aralan kung saan itatayo ang isang istruktura tulad ng motor pool. They should conduct a value engineering para makita nila kung ito ba yung tamang lugar, ito ba yung most accessible, pinakamura. Sinubukan kong hingin ang panig ni Mayor Carminia Bascon tungkol sa mga inirereklamong proyekto sa kanyang syudad. Pero tumanggi siyang magpa-interview ng araw na iyon. Masakit daw ang kanyang lalamunan. Pero nang makausap namin siya sa telepono, sinabi niyang hindi daw siya nababahala. I categorically deny that there is graft and corruption going on in the city. I believe this is part of the political harassment. Ano ba ito? River ba ito? Giit naman ang kampo ni Benares at ng anti-graft group, hindi nila intensyon ang pagbintangan ang lokal na pamahalaan. Ang hinihingi lang daw nila, paliwanag. We do not have the authority to prosecute you. Ang sa amin lang is, we want to bring it to their attention na nandito kami.
We are not concerned really of the way government is run, but we are much concerned the way money is spent, because in the first place, the money is owned by the people. Without actions. May ilang beses na silang sumulat kay Mayor Bascon para humingi ng breakdown ng mga ginastos sa mga proyekto. Pero mula pa noong Enero, pinagpasa-pasahan lang daw sila. Pero ayon kay Engineer Hinova, bukas naman ang kanilang opisina sa mga katanungan, lalo sa mga proyektong tapos na. Meron kasing isang requesting citizen dito na sinabi niyang lahat ng project from 2001 to 2005. So, sinabi namin ni Mayor na kung po pwede sana yung specific lang na program na itatanong ninyo. Maraming tanong ang naghihintay ng kasagutan sa Himamaylan. Hanggat walang tugon at klarong paliwanag, hindi maalis ang duda ng mamamayan sa kakayahan ng mga opisyal na pamahalaan ang syudad. Gayun din ang kanilang pananagutan sa pangangalaga ng kapakanan ng taong bayan. Ako si Mitch Cruz at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na issue o balita, maaari kayong tumawag sa amin sa numerong 928-7021, local 1424. Maaari rin kayong mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga isyu at balita, samahan niyo kaming muli sa susunod na Martes. Ako si G. Gamanikad. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.